Ang Munting Lihim ni Goryo, kwento ni Becky Santos Herodias, guhit ni Rene Dominguez. Ito si Goryo. Siya ang kaisa-isang apo ni Tandang Selo na kilalang albularyo sa malayong lugar na kung tawagin ay Barangay Encanto. Bilib na bilib si Goryo sa kanyang lolo. Mahusay kasi siyang magpagaling ng mga may sakit sa tiyan at ulo, mga may lagnat, sugat, sipon at ubo. Saksi si Goryo sa pambihirang kaalaman ng kanyang lolo Selo. Madalas niya itong nakikitang gumagawa ng iba't ibang gamot mula sa mga dahon, ugat o bunga ng mga puno. Ipinapahid ito sa may sakit kasabay ng mga awit tuwing manggagamot ang lolo niyang albularyo. Subok ng mabisa ito dahil ang mga daing ay agad na naglalaho. Dahil dito, lalong namangha si Goryo. Hanga rin si Goryo sa mga nalalamang kwento ni Tandang Selo. Tuwing gabi, bago matulog, nakikinig siya ng mga salaysay ng mga kababalaghan na namana pa ng matanda sa kanyang mga ninuno. Tungkol ito sa mga nilalang na gumagala sa paligid. Mga maligno kung sila ay tawagin. Sila ay nagkakalat ng takot at pinsala tuwing sasapit ang dilim. Kahit ngayong wala na si Tandang Selo, sariwa pa rin sa isip ni Goryo ang nakakikilabot na mga kwentong ito. Kaya sa tuwing maglalaro, bumabalik sa alaala ni Goryo ang mga maligno. Para sa kanya, sila ay mga kalaban na dapat niyang matalo. Makarating man siya sa gubat, bukid o taguang madilim, lagi siya ang bida at magaling. Dala-dala niya ang mga ginawang sandata na kunwari ay makapangyarihan ang dating. Isang araw, lumapit kay Goryo ang kanyang kapitbahay na si Ella. Lagi kitang pinapanood maglaro. Mukhang masaya at puno ng misteryo. Pwede mo ba akong isali? Kahit ngayon lang, para magmasid. Kung papayag kang maging isang sundalong magiting, tara na, mayroon tayong haharapin. Heto ang sandata mo at sundan mo na lang ako. Naghihintay na sila kaya umalis na tayo. Pagmamadali ni Goryo. Hindi hamak naman akong mas malakas sa tigbalang na ubod ng taas. Parang kabayo man siya kung kumaripas. Sa bilis ko, siguradong hindi siya makalalagpas. Kasama man niya ang higanting kapre na laging may tabako sa puno ng balete. Walang bisa ang pandilin lang niya sa mga nagbibiyahe kung itatapat ko itong anting-anting kong hugis diamante. Tinulungan ni Ella si Goryo gamit ang daladala niyang sandata. Malakas siyang sumigaw at kunwaring sinugod ang dalawang halimaw. Ang tuso at salbahing tiyanak sa araw, inosenteng sanggol ang gayak. Kung gabi naman ay nagkakapangil na sintalas ng itak, maglalaho siyang tiyak dahil sa kapangyarihan ng sangakong hawak. Kaya ko rin yatang may pagtanggol ang walang malay na mga bata at sanggol laban sa mahabang dila ng manananggal. Sa asin na itatapon, bisa ng lason niya, agad matatanggal. Nagulat si Ella sa bagong anyong nakita. Sa halip na matakot, siya ay pumalakpak at natuwa pa. Alam niyang handa ang kasama sa iba't ibang gamit na panangga. Sa maitim na mga paniking aswang na nagkakatawang tao tuwing kabilugan ng buwan. Lagot sila sa kwintas kong punong-puno ng bawa. Paghahabol nila sa mabibiktima ay agad kong mapipigilan. Ako, si Goryo, hari ng tapang, laging handang makipaglaban sa mga malignong nagdadala ng kasamaan. Kaligtasan ng lahat, lagi kong pagsisikapan. Bawat tagumpay, iaalay ko sa bayan. Hangang-hanga si Ella sa husay na ipinakita ng kalaro. Ang galing mo naman sa pakikipaglaban, Goryo. Hanga ako sa lakas at tapang mo. Gusto kong sumama ulit sa'yo para matuto akong maging magiting tulad mo. Pahayag ni Ella. Madilim na nang makauwi sina Ella at Goryo. Sinalubong sila ng nanay ni Goryo
at nagbiro. Eto na pala ang mga ligaw na katipunero. Mukhang hinahabol na kayo ng sabon, tubig at tabo. Saan tigmaan ba kayo galing? Bakit buong katawan ninyo ay kasing itim na ng uling? Si nanay naman po kung magbiro. Nalibang lang po kami ni Ella sa paglalaro. Pasensya na po at ginabi kami. Nakita ko po kung gaano katapang si Goryo. Napahanga po ako at ang mga kaaway ay isa-isa niyang tinalo. Pagmamalaki ni Ella. Ikaw talaga, Goryo. Kailan mo ba titigilan ang kalokohang yan? Kapag hindi ka nag-ingat, baka sa susunod, ikaw na ang masaktan. Sa halip sana, matulungan mo ko sa pagbabantay sa ating tindahan. Payo ng kanyang nanay. Huwag niyo po akong alalahanin. Nag-iingat po ako saan man ako makarating. Alam kong minsan mahirap po akong unawain. Dapat ko na po sigurong sabihin ang aking munting lihim. Pagkatapat ni Goryo. Ang paglalaro ko pong ito ay laro-laro lang. Para po ito sa aking kinabukasan. Sa isang pangarap na unti-unti kong pinaghahandaan. Nag-iinsayo lang po ako ngayon para maging matibay at matapang. Paglaki ko, gusto ko pong maging isang pulis dito sa Barangay Encanto. Ipagtatanggol ko ang mga tao laban sa pagnanakaw, pananakot, pananakit at panloloko. Hindi po ba ganito rin ang ginawa ng mga tauhang maligno sa mga inosenteng tao sa mga kwento ni Lolo? Tanong ni Goryo. Karapat dapat kang ipagmalaki, anak. Mabuting aral ang napulot mo sa mga kwento ni Lolo Selo. Siguradong matutuwa siyang makita na unti-unting natutupad ang pinaplano mo. Sagot ng kanyang nanay. Patuloy pa rin sa paglalaro si Goryo. Nagyaya pa siya ng ibang makakalaro bukod kay Ella. Kunwari, nakikipaglaban sila sa mga salbaheng maligno sa pag-asang magiging hakbang ito sa pagtupad ng isang pangarap na makatutulong balang araw sa Barangay Encanto.